magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sino po dito yung pagod na sa pag-aayos ng requirements? Nakailang balik na tapos laging nare-reject kasi may kulang, may maling detalye. Kahit check natin na i-check sa sarili natin, di ba? Pagdating doon sa actual, uy, mali pala yun. Minsan kasi nakakaluan na yun ng pagod, nakakaluan na ng emosyon, lalo na may pinagdadaan ng sakit yung mahal mo sa buhay. Ikaw mismo may nararamdaman na hindi maganda sa katawan mo, tapos puyat ka pa, nag-aalala ka pa doon sa mga bayarin. Iniisip mo pa kung ano yung kakainin ng pamilya mo kasi hindi ka makapagtrabaho dahil inaasikaso mo yung may sakit o yung sakit mo mismo. Pero ba nakaranas na ng ganon? May nakakaranas ng ganon? Napakahirap po, di ba? Minsan iniisip po niya na mas mabuti pang kainin na lang ako ng lupa matapos na itong problemang to. Alam niyo po, naranasan ko yan. 3 taon at kalahati na yung nakalipas. Yung message ko po, nanganak ng kambal. Yung anak po namin, parehas babae. Ang problema, emergency CS, kasi nilabas sila ng computation, nasa 7 months lang. Ito pa, yung isa, may bukol sa puwet. Yung bukol niya kailangan maoperahan, cancerous po yung bukol niya na yun. At yun yung kumukuha ng energy ng bata. Wala pang 1 kilo yung anak ko nung nilabas. Yung isa naman sa kanila, 1.2 kilos. Noong una, malakas pa loob ko kasi kahit paano may pera naman. So, dinala namin sa private hospital, syempre doon ang anak ang misis ko. Yung CS pa lang nila, tsaka paglabas ng bata, pati pagstay sa incubator ng unang panahon, 700,000 na. So noong una, medyo kinakabahan-kabahan pa ako, tapos na nakita ko 700,000, kaya to. Ang sinabi ng doktor, schedule daw niya sa operation yung bata. Akala ko naman, ganun lang kabilis yun. Yun pala, hihintayin pa yung bata na lumakas. Umaandar yung mga araw, lumalaki yung bills. Araw-araw ko tinitingnan sa accounting kung magkano na yung bills. At syempre dahil private, kailangan magbayad ka ng magbayad doon. Ang kaibahan doon sa public, tutuloy-tuloy yung paggamot kahit na wala ka pang ibinabayad. Sa private po, kailangan kang maghulog kada certain period of time kasi pag lumalaki na yung bills mo, hindi yan gagalawin o hindi yan priority pagka hindi ka pa nagbabayad. Kaya yung doktor mismo nagsabi na hindi raw nila kayang asikasuhin yung bata. So imagine niyo yung pagbuhulang mundo namin mag-asawa nung time na yun kasi binibigay mo yung lahat ng mabibigay mo sa bata, yun pala, hindi kayang asikasuhin ng gusto. Sabi nila may mas magaling na ospital, na specialization talaga, yung mga ganong sakit. Nirekomenda kami yun. Dinala namin dun yung bata sa isang government hospital. Pagdating po namin sa government hospital, ginawa naman ng mga doktor yung lahat ng magagawa nila. Nasa NICU yung anak ko, yung ICU ng mga sanggol. Habang yung isa naman, si Hiraya, yung mas matanda sa dalawa, na ilabas na namin na uwi sa bahay. Yung mas bata, si Himing, nanatili siya dun sa NICU intensive care o dun sa ICU nga ng mga babies. Pagdating po doon, lahat ng pagsubok naranasan ko na. Alam niyo, nung time na yon, yung mga bantay, pinapatulog lang sa gilid, bawal umuwi. Kasi ito yung time pa na inabutan ko pa yung pandemic, yung sinaswab pa, yung mga bantay. Tapos bawal magpantay ng iba, isa lang talaga yung pwede. Alam niyo, nung panahon na to, sa gilid kami, sa sahig kami natutulog, yung iba pa mga kasama kong bantay. Ang ginawa ko po nung panahon na yun, nag-Bible study ako ng umaga, sabay-sabay, yung mga bantay. Tapos nag-Bible study rin po kami na hapon, alas 6, o alas 5:30 hanggang alas 6. Ang epekto po ng salita ng Diyos sa tao, sinabi ng mga taga-palliative care ng time na yon. Doon lang daw na nakita na sa loob ng ilang buwan, kasi ilang buwan yung anak ko sa ospital, sa loob ng ilang buwan, yung mga magulang hindi isinusuko yung mga anak nila. Ibig sabihin, hindi pumipirma ng waiver para umuwi na lang at para gamutin na lang sa bahay yung bata na wala ng pag-asa, kaya kinakalabasan, doon na yon namamatay. Alam niyo po, iba ang epekto ng salita ng Diyos. Iba ang epekto pag kumikilala ka sa Panginoon. Kasi kahit anong hirap ng pagsubok na naranasan mo, ang naiisip mo yung magandang hinaharap dahil alam mo, nakasama mo ang Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, walang tatalo sa iyo. Alam niyo po, hindi parusa ang proseso na naranasan ninyo. Yung naranasan ninyo ngayon, papayagan ba o hindi, bibigyan ba o hindi, isa sa pinakamalaking magbigay po ng tulong ay ang antipolo. Marami akong kasama doon, buong Pilipinas. Yung iba sa kanila, halos walang makuhang tulong sa gobyerno nila o sa local city government nila. Sa antipolo, malaking binibigay dito. Basta kumpletuhin mo yung requirement, sumunod ka dun sa pinapagawa.
proseso ang tawag doon. Alam niyo po, sa Panginoon, proseso din yung nararanasan ninyo. Anong klaseng proseso? Yan po yung proseso ng dahil may pagsubok, ito yung pagkakataon kung saan mas masarap manalangin sa Panginoon. Ito yung proseso na dahil may pagsubok, yung Panginoon na binabaliwala mo lang dati, na halos hindi mo pinapansin, ngayon gusto mong yugyugin yung langit para mahulog sa ron, para gumawa siya ng himala, para tulungan gumaling yung kamag-anak niyo na may sakit, o kung ikaw mismo yung may sakit na yun. Alam niyo, yung prosesong pinagdadaanan niyo ngayon, paraan niya ng Diyos, para kalabitin niya kayo, tawagin niya kayo, at sabihin niya sa inyong lahat, pagsilapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan at napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. Nasa sa inyo ngayon yan, kung susunod kayo sa proseso o hindi. Kung susunod kayo sa proseso, kagaya sa gobyerno natin, kahit pa paano may ibibigay na tulong. Kung susunod kayo sa proseso ng Panginoon, hindi lang ordinaryong pinansyal na tulong ang tatanggapin ninyo. Una sa lahat po, sa pagsubok na to, binibigyan ko kayo ng kasiguraduhan na kasama niyo ang Diyos. Basta lalapit kayo sa Kanya, hindi niya kayo tatanggihan. Opo, ang sagot doon, hindi parang genie, hindi parang ChatGPT. Na pagkatapos mong ikiin dyan, sasagot na yung ChatGPT sa'yo. Hindi ka na nasasagot ng Diyos. Ang paraan niya ng pagsagot ay ang pagsagot, ipapaalam niya sa'yo na siya ang Diyos, hindi ikaw. At ang gusto niya mangyari, matuto kang lumapit sa Kanya, kumilala sa Kanya na siya talaga yung Diyos ng buhay nating mga tao, na hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Noong panahon po, nagkaroon kami ng pagsubok. Matagal na akong pastor nun. Matagal na akong sumusunod sa Panginoon. Kami yung mga tao na tumira ng matagal, hindi yung papunta-punta lang, pero tumiga ng matagal sa mga tribo, para tumulong sa kanila, para ipakilala yung Diyos sa kanila, para gumawa ng mga project na paraan, para makakilala sila sa Diyos, mapalapit sila sa Panginoon. Tapos, akala ko nun, dahil gumagawa ko ng mabuti, exempted na ako sa pagsubok ng buhay. Kami po yung mga tao, na umaga pa lang, nakaharap na sa salita ng Diyos, nag-aaral, nagdi-devotion, para ibahagi sa iba. Pag-uwi sa bahay, ganun ulit gagawin natin, di ba? Pagkatapos, bago matulog, ganun na naman ang ginagawa. Pero nakaranas pa rin kami ng pagsubok sa buhay. Hindi namin pwedeng sabihin parusa yung naranasan namin ng Diyos na yun. Dahil paraon yun ng Diyos para ipakita sa amin na walang ibang Panginoon sa mundong to kundi siya lang. Alam po ninyo, sa mahabang pagsubok na naranasan ko, doon ko nakita na hindi talaga ako pababayaan ng Panginoon. Minsan talaga hindi niya alis agad ng Diyos yan eh. Dahil gusto niya nga na maging totoo yung paglapit natin sa Kanya. Sabi sa Psalm 119:67, before I was afflicted, I went astray. But now, I obey your words. Para ng Diyos ang pagsubok. Para kumilala, lumapit, magpasakop, humingi ng tawad, tayong lahat sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will tell you great and unsearchable things that you do not know. Tumawag ka sa Diyos. Yun ang pangunahing mensahe niya sa'yo sa pagsubok na yan. Tumawag ka sa Diyos. Kumilala ka sa Kanya, panalangin ka. Kausapin mo siya, Panginoon, tulungan ko po ako, hindi ko na po kaya. Pwede tayo mag-effort bilang tao, pero yung effort natin laging kapos. Samantalang yung Diyos mismo, yung kaya niyang gawin, laging higit yan sa kayang gawin ng tao. Pwedeng gamitin ng Diyos ang pagsubok, tandaan niyo yan. At ginagamit niya yan ngayon para makilala kayo sa Kanya at makakilala rin ng pamilya niya sa inyo. Alam niyo, dahil sa pagsubok, naging mas malapit kami ng misis ko. Isa po sa ginagawa namin, yung dahil naging mas malapit nga kami at nagdagdag kami ng mga inaral. Alam niyo po, isa sa ginagawa namin yung pagtulong sa mga mag-asawa na maging mas maayos yung relasyon. Yung tinatawag namin family ministry. Yung mga mag-asawa na nag-aaway, lagi, may pag-aawayan o wala. Yung mag-asawa na konting usap lang, sisinghalan ka na kaagad, na parang bang wala nang magaling sa mundo, kundi siya lang. Yung mga mag-asawang yan, alam niyo po, kayang ayusin ng Diyos yan. At itong nararanasan nyo to, isa itong paraan para maging malapit kayo ng asawa nyo. Paraan din to ng Diyos para maging malapit kayo sa mga anak nyo. Paraan din to ng Diyos para maging malapit kayo sa magulang nyo. Samantalahin nyo itong pagkakataon na to sa buhay nyo. Dadaan lang to. Parang wala nang katapusan, pero pag nalagpasan nyo yan sa kanyang malasabi, saglit lang pala yun. Laging handang makinig ang Diyos sa mga dalangin natin. Yung paraan niya pakikinig,
Posibleng hindi kagaya ng inaasahan mo ang paraan niya na paikinig. Pero yung paikinig ng Diyos, lagi yung maayos. At yung solusyon niya sa problema natin, lagi yun ang the best. Kaya alam nyo, kahit anong hirap na naranasan nyo, huwag kayong magtampo sa Diyos. Anong hirap yung naranasan ninyo, wala kayong karapatan na magtampo sa Diyos. Pagkatapos namin ang gawin yung lahat ng mabuti, pagkatapos namin mag-alay literal ang buhay, hindi na mabilang mo ilang beses na nalagay sa panganib para mangaral ang salita ng Diyos. Naranasan pa namin yung mabigat na pagsubok na yung anak ko, anumang oras, pwede nang mamatay dahil nandun siya sa critical na kondisyon. Sa loob ng 3 buwan, may mga tubong nakasalpak sa kanya. Yung kapatid niya, buti nakalabas na. Sa loob ng 3 buwan, laging may doktor na nakatayo sa harapan niya, may mga nurse na nakapaligid. Minomonitor yung anak ko. Hindi lang 5 beses na nag-code blue yung anak ko. Yung critical, yung tumunog na yung hindi dapat tumunog. Kasi di mo alam kung kailan mawawala yung bata. Sa lahat ng yun, di ako bumitaw sa pangako ng Diyos na gagawa siya ng mabuting bagay. Gagawa siya ng himala at yung desisyon niya lagi ang maganda. Wala tayong karapatan na magtakbo sa Diyos. Kahit anong buti mo, sino dito yung masasabing mabait siya? Kung para sa kapitbahay niya, mabait siya. Kung para sa kapatid niya, mas mabait siya. Meron ba? Alam ko, meron dyan nagsasabi, Lord, mabait naman akong tao eh. Bakit ako pa? Napakaraming malademonyo dyan sa paligid. May holdapper, may drug addict. Pati hindi pa sila yung nakaranas ng pagsubok na to. Bakit hindi pa sila yung nakaranas ng parusa na to? Bakit hindi pa sila yung nagkakasakit? Bakit ako pa? Posibleng tinatanong yan ngayon, pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, wala kayong karapatan na magtampo sa Diyos. Sabi ni Job, sa Job 1:21, ang panahon, pinawi sa kanya ang lahat ng mga bagay, kahit napakabuti ng tao at siya'y pinakamabuting tao sumusunod sa Diyos. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Wala pa rin siyang ginawa kundi purihin ng Panginoon. Ganon din dapat sa atin. Sa gitna ng pagsubok, imbes na lumayo, lalo tayo lumapit sa Diyos at magpuri sa Kanya. Siya na nagbigay, siya rin ang papawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi sa Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are now consumed. For His compassion never fails. They are new every day. Alam niyo, yung pag-gising pa lang ng mga mata niyo na yan, yung paghinga niyo ng bagong hininga, isang bagay na yan, pinagpapasalamat sa Diyos dahil isa yung himala. Nabuhay ka pa. Na hanggang ngayon, may pag-asa ka pa na lumapit sa Panginoon. May pag-asa ka pa na gumaling yung sakit na yan. May pag-asa ka pa na gumaling yung kamag-anak mo na nararamdamang hindi maganda. May pag-asa ka pa na makitang matapos yung pagsubok na yan, masabi mo sa lahat na purihan ng Panginoon dahil napakabuti niya. Huwag magtampo sa Diyos. Una sa lahat, kung nakaranas tayo ng pagsubok, parusa lang yan sa kasalanan. Kami rin nagkasala. Kaya nung panahon nakakaranas na hindi maganda yung anak ko, hindi ko pwedeng sabihin, Lord, ba't napakasama mo naman Panginoon pagtapos sa paglingkuran ng gusto? Ganito pang ginawa mo. Napakakapal na mukha ko kung yun ang gagawin ko. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Pinapakita sa verse na to na lahat tayo nagkasala at kinapos sa requirements na hinihingi ng Diyos para sa kaluwalhatian niya. Walang kahit na isa sa atin na makakaabot sa bagay na yun, sa kaluwalhatian ng Diyos, unless dadaan tayo mismo sa Kanya. Hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan na magpapasakop sa Kanya. Para yung gloria ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa atin. Romans 6:23, the penalty of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Lahat talaga tayo papunta sa kamatayan. Pag naunawaan niyo yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos, pag naunawaan ninyo napakaganda sa langit, mauunawaan din ninyo na hindi dapat kinakatakutan ng kamatayan. Pero nagiging masaya tayo dahil ibig sabihin ng kamatayan, tapos na yung tungkulin mo dito sa lupa, pagkakataon na para tumungtong doon sa langit, at doon naman tayo sama-samang magpupurit, maglilingkod sa Panginoon. Higit sa lahat, para makarating doon, kailangan natin ng kaligtasan na kay Kristo lang magmumula. Romans 10:9, that if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Alam niyo po, napakaraming magagaling na tao, mabubuting tao, na dumaan sa buhay ko at ngayon ay patay na.
Pero dahil nakakakilala sila sa Panginoon, naglingkod sila sa Diyos, yung iba po namatay pa sa mission field. Yung pinaka-mentor ko po na representative po ng Philippines sa Tribal Ministry, alam niyo po, habang pauwi, dahil yung simbahan nila sa loob ng tribo ng mga katutubong kita, nung minsan may bagyo, kailangan niyang tulungan sila. Habang pauwi, natumba yung motor. Naka-helmet siya noon, pero tumalasig yung helmet, di pala nakalak. Namatay siya. Imbis na malungkot na nagkita-kita kami ng mga missionaries, pumunta kami lahat sa Bataan, yung sa field niya. Imbis na malungkot, nagkikwentuhan kami yung reaksyon namin. Mabuti pa siya. Nasa langit na siya ngayon. Nasa presensya ng Diyos, masayang nagpupuri sa Diyos. Alam niyo yung biyaya ng kaligtasan, hindi lang po naginhawahan dito sa mundo, yung kayang ibigay ng Diyos, pero pati yung biyaya ng kaligtasan. At yung biyaya ng kaligtasan, nagre-resulta po yan, alam niyo kung saan. Nagre-resulta yan sa pananaw na ang lahat ng bagay talagang dapat pinagpapasalamat sa Kanya. Pagsubok man o kaginhawahan, walang ibang dapat mapapurihan kundi ang pangalan ni Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Manalangin po tayo. Sobay po kayo sa panalangin ko. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lahat ng mga buting bagay na pinagdalog niyo sa amin. Higit po sa lahat, ang pagkakatawang tao ni Jesucristo. O ang buhay niya kasama dito ang mga mortal. Pag-aalay ng kanyang buhay sa krus o Diyos. Pagkamatay para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at pagkabuhay muli. Panginoon, yun mismong mga banal ng panahon na yun na nagpapatotoo na nakasama nila siyang lumakad muli at nagkaroon ng buhay. At umakyat siya sa langit, O Diyos, habang nangangako na babalik ako muli dito. Sa pag-akyat niya na yun, Panginoon, yun mismo ang patunay na kung ano yung ginawa niya o nagawa niya na nabuhay muli, siya rin yung Diyos na kaya magbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. At kung sino man yung mananampalataya sa iyo, Diyos, Panginoong Jesus, ay meron ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Ikaw na nga po yung aming Panginoon. Sinusuko namin sa iyo, Lord, itong pagsubok na to. Sinusuko namin sa iyo itong buhay na to. Sinusuko namin sa iyo, Lord, yung lahat ng nasa namin sa mundo. Nagpapasakop kami sa iyo dahil kung ano man ang pangit nito, Lord, kaya mo itong gawing napakaganda para sa iyong kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at Amen. Maraming salamat po.